Hello guys, good day, good afternoon, and good evening po sa inyo lahat. So today, I'm gonna show you paano po magpalit ng LCD ng Samsung Tab A8. So ito po ang Samsung Tab A8 po. Ito is dati na po itong dinala sa akin ng customer ko. So napalitan ko na rin yung LCD niya. So ngayon, pangalawang beses na ulit na dinala niya ulit ito sa akin, hindi para i-back job, kundi para papalitan ulit ng panibagong LCD. So ngayon, ito na po, kung makikita nyo, nakahiwalay na yung screen, nakahiwalay ko na siya. So ngayon, ikakabit ko na po yung bagong LCD na binili niya dito sa tablet niya. So ngayon, ang purpose din ng video ito para ipakita ko rin sa customers natin na yung LCD na dumating sa kanya is talagang legit na okay or walang problema. Gagamitin din niya kasi ito sa warranty niya sa Shopee, dahil in-order niya sa Shopee yung item. So kailangan daw ng proof of video mula sa buyer para malaman na talagang hindi pinalitan yung item nung dumating na parcel sa kanya ng Shopee. So ayan guys, makikita nyo wala pong bukas yung ano na yan, except po dito sa butas na to, maaari sa delivery po yan ng rider kaya nagkaroon ng butas. Pero since makikita nyo po walang bukas yung parcel, selyado pa po, wala pong bukas, yung tag nya is intact po. So ayan po ang gagawin natin ngayon. I-testing natin tong bagong LCD na dumating sa kanya dito sa tablet niya. So sisimulan ko na guys ang pag-open o Shopee. Kung halimbawa may problema tong LCD na to, so ito po ang proof na pwede pong mag-claim ng warranty si customer ko ng refund or replace ng item na in-order niya sa inyo. So ito na po, bubuksan na natin at iti-testing natin dito sa ginagawa kong LCD. So ayan po, makikita nyo guys our Shopee, yung top po wala pong bukas, except lang po dito sa butas na to na sumabi siguro yan sa rider sa motor niya. Pero ever since wala pa po talaga siyang open yung box niya, yung plastic niya hindi pa po napunit. So kung makikita nyo, hindi pa po siya punit. Ayan. So bubuksan ko na po. Ayan. Kita nyo, bubuksan ko na po. So maganda rin yung pagkakabalot ni Shopee dahil ayan po, makikita nyo meron siyang styro sa loob, naka-styro yung yung LCD nya na item. So for security na rin po na hindi talaga mababasag yung LCD na i-deliver ni Shopee sa customers. Ayan. And sa ibabaw po ng styro box na pinaglagay ng LCD, nakabalot po siya ng bubble wrap plastic. So talagang additional security na rin ni seller sa security ng item na in-order ni customer. So ngayon, second step po, tatanggalin ko na po yung plastic nung packaging ng LCD ni customer. So tatanggalin na natin itong bubble wrap. Makikita niya Shopee, tinanggal ko na po yung plastic, yung bubble wrap. Ayan po. Then, here we go. Nandito na po tayo sa pinaka main box ng LCD. So makikita nyo po, talaga pong selyado pa po itong styro box. So hindi pa po intact yung pagkakalagay ng packaging tape. So wala pang nagbaklas. So isa talaga po to sa matibay na ebidensya na hindi pa namin nagalaw yung item. So tatanggalin, bubuksan ko na nga po itong styro para makuha na natin yung laman nito sa loob at ito-testing natin dito sa
tablet ni customer. Samsung Tab A8. So moment of truth will reveal after nating matanggal ang styro box. So ite-testing na natin right after makuha natin yung LCD dito sa loob ng styro. So gagamit po ako nito opener para mahiwa natin yung pagitan at madali kong paghiwalay yung takip ng styro box. Pero mukhang hindi effective so gamit at tanggalin ko na lang yung packaging tape. Ayan guys, nakita nyo po, tinanggal ko yung packaging tape. Tanggalin natin lahat. So sa mga nagtatanong pala, nasa mga gusto magpagawa sa akin, meron po kayong dalawang options na pala. Pwede kung medyo pricey para sa inyo, kung halimbawa magpapa-quotation kayo sa akin kayo magkukuha ng part para sa inyong phone. So meron din po rin ng mga kayong options, kung halimbawa kayo na lang po umorder ng parts nyo, then dadalhin nyo rito sa shop ko para ikabit. So pwede rin pong ganun. So mas maganda po kung halimbawa na kayo ang hahanap ng parts, then dadalhin nyo rito sa akin is ikakabit ko na lang. So pwede pong gano'n, mas mababa pa ang babayaran nyo. So medyo kalin mo lang itong pinakakuling dahil talagang selyado itong LCD item na dineliver kay customer. So ito na guys, ang tape na lang ang tatanggalin natin. So mabubuksan na natin ang mahiwagang laman ng styro box na to. Then maiti-testing natin right after. Nakuha natin yan sa loob. So guys maingat na maingat po pagbubukas ko. So ito na po, bubuksan ko na. Ito yung moment of truth na tinatawag. Sana po walang aberya sa laman nitong styro. Sana po ano yung order ni customer ko, yun din yung LCD na dumating sa kanya. So ayan guys, binuksan ko na, tinanggal ko na yung takip. So makikita natin, mayroon screen protector accessories. Itong ano niya, packaging ni seller. So gagamitin natin ito mamaya pag kinabit natin itong bagong LCD. Then ito na po yung LCD na in order ni customer. So tingin ko okay naman po yung dumating na parts, tama. So ito din yung nakuha ko last year, nagpagawa si customer. So ganito rin yung dumating na item. So ngayon ang aalamin lang natin kung goods yung display, plus yung touchscreen is well functioning normally. So sisimulan na po natin ang testing. So moment of truth, tingnan natin kung walang problema o may display na maayos itong dumating na item kay customer. So ikakabit ko na po. So ayan guys, pag nagpapalit po tayo ng LCD, make it sure po na bago nyo po baklasin tong old screen ng inyong tablet. So make it sure po na completely power off yung inyong tablet, saka po ninyo babaklasin. So mas maganda po na gagawin niyo para security na rin, na hindi magkaroon ng close contact sa may papadikit na sa inyong board. So magkakaroon ng spark yan, maaaring makasira po ng inyong gadgets. So katulad po nito kanina, binaklas ko na po siya kanina, ginamitan ko siya ng reworks. So ayan, nabaklas ko na po siya, tanggal ko na yung flex connector dito. So ngayon tatanggalin ko tong flex connector, lilipat natin ito sa kabila at iti-testing natin dito sa tablet nito.
Ito po guys. Ito natin ang flex connector. Ang luma niyan tablet. So ayan guys, kinuha ko na to. Then lilipat ko siya dito sa bagong LCD na yung dineliver ni Shopee. Shopee ba to or Lazada? Whatever, basta ano ba yung packaging niya. Ano ko lang. So JNT pala nag-deliver na ito guys. Correction po ah. So hindi ko alam kung kanino niya in-order, kung kay Shopee o kay Lazada. So kung sino ka man na nag-deliver na ito kay customer. So ayan, may proof of video na kami na tinetesting namin itong LCD. So kakabit ko lang itong flex connector. Then iti-testing na yan, naikabit ko na po. So iti-testing ko na itong bagong LCD dito sa tablet. So titingnan natin kung gagana siya maayos. So ayan guys ha, dito ay ano ko lang, lapit ko lang sa camera para makita nyo. Ito yung bagong LCD. Kakabit ko na po siya dito. So iti-testing na po natin kung walang problema. Itiwaw po pag walang problema, itiwag pag may problema. So wala tayong magagawa kundi refund to ni customer kay seller. Papalitan niya ng bago or bawiin niya yung pera niya. So naikabit ko na po yung flex connector sa motherboard ng maayos. So iti-testing na natin bago ko itikit kung okay yung display niya. So alauna, alas 2, alas 3, pipidutin ko lang power button. 1, 2, 3. Ayan, may lumabas po na Samsung kung makikita ninyo sa display niya. So first 1 out of 4 na inspection ng LCD, pasado na na number 1, may lumabas na display. So sa second level naman po ng ating inspection, titignan naman natin yung display niya kung wala pong dead spot or wala siyang mga flickering na nakikita sa background ng mga for white. Wala kayong makikita kung ano-anong colors na combine na humahalo. So iba yung second level. So third level naman po ng pag-inspection ng LCD, yung brightness niya, kung accurate po yung pag pinipihit natin yung brightness, sumusunod yung bright niya, yung liwanag, walang humahalong ibang kulay. So pag wala pong ganong nangyayaring color, nakikita kayo pag lumalabo, dumidilim, tapos lumiliwanag din after nyo pinutin yung brightness button. So pasado po yung third level ng inspection. So ano po ba yung fourth level ng inspection? Yun naman pong touchscreen. So paano natin malalaman yung goodness ng touchscreen? So halimbawa pag tinouch natin ganyan, so may passcode siya, no? Buti binigay sa akin ni customer password. So ang pag-check po ng touchscreen para malaman nyo kung walang problema, so tayo nyo lang pong ganyan, no, mga guys. Pag tinayo nyo ganyan, naka-steady yung screen, yung mga apps nyo, walang humahawak, hindi gumagalaw, hindi siya nagka-touch ng kusa. So okay yun. Ibig sabihin, wala pong ghost touch yung digitizer ng inyong nakuhang LCD kay seller. So ano pa ba guys, yung pag-test ng ating touchscreen ng ating bagong LCD. So gusto nyo pa pong maka-check kung wala siyang dead spot. Ano po ba yung dead spot? Yung dead spot na tinatawag, yung halimbawa itong part na to, pag hinawakan mo dito is hindi nagko-function yung spot na to. Halimbawa may pinindot kayo dito na applications, so pag pinatouch nyo yun, hindi gumagana. Ibig sabihin, yun yung tinatawag na dead spot. So ang dead spot pa naman, pag halimbawa sa spot na to is dito yung hindi nyo matouch, hindi nagpa-function. So it's either pa vertical yung isang hilera na yun, isang row nya, dead spot na po yun hanggang baba. Or it's either na yung dead spot nya pa vertical, isang hilera na yun, so dead spot. So alamin natin ngayon kung wala bang problema, walang dead spot kung nakuha natin LCD. So ano gagawin natin guys? So magka-drag po tayo ng isang applications dito. So pagka-drag natin, kakalad ka rin natin siya sa lahat ng spots ng ating screen.
So pagka sumusunod tong applications na to na dinadrag natin, kagaya ng ginagawa ko, ayan, no? Hinahatak ko siya sa lahat ng sides. So mapapansin nyo guys, sumusunod naman po ng proper yung applications na dinadrag ko. Hindi po siya umi-stack. So ibig sabihin, okay din yung touchscreen na ng LCD na to, so walang problema. So ayan guys, kung makikita nyo yung applications, nadadrag ko siya ng walang problema, hindi siya umi-stack up, hindi siya umi-stack. So it means okay po itong touchscreen ng LCD ni customer. So ayan guys, check na natin. Tingnan natin yung brightness niya. Tingnan natin kasi ayan. So guys, tingnan natin yung brightness niya. I-checkin natin. Teka, i-checkin natin yung brightness. Yan, tingnan natin yung brightness ha. Kikita nyo guys, yung brightness niya ito, ayan. Nandito siya. So mapapansin nyo, napaka-dim kasi naka-low pa yung brightness niya dahil naka-battery saving siya. So tataasan natin yung brightness. So makapansin nyo guys, ayan o. Sumusunod yung ilaw niya. Sabihin yung backlight ng LCD nyo is accurate naman, sumusunod siya. So ayan, makikita nyo guys, dumidilim, malabo, lumiliwanag. So okay naman po, wala kayong sa ano naman niya, sa level 1 naman po, wala kayong makitang mga, for example, black yung white yung background ng display. So checkin nyo palagi yung kulay ng white background nyo kung may makita kayo, halimbawa parang spot dito na itim, yung parang tinatawag nila na multo. Ibig sabihin nun, may damage po yung inyong display or LCD na nakuha. So gagamit tayo ng white background, gamit din tayo ng black background. So makikita nyo guys, upon inspection ko naman, wala naman ako nakikita white spot sa black background. So okay po ito. So ayan guys, hanggang dito na lang po magtatapos ang ating video tips for LCD testing na marireceive nyo mula sa kay Shopee at kay Lazada. So hanggang dito na lang guys. Kung may natutunan po kayo, may other queries pa po kayo sa aking video tutorial, just comment back lang po sa ating comment section, and then wag po kayo mahihiyang magtanong. Libre po magtanong ano ho. So ayan lang po guys. Good po ang LCD Samsung Tab A8 2018. So kung gusto niyo po magpagawa, chat niyo lang po ako. Bibigyan ko po kayo ng quotation mga aabutin So maraming salamat guys. Hanggang sa muli. Paalam.